Praise God! Hallelujah! Kamusta na kayo, mountain movers? Napakabilis ng panahon. Nung isang linggo, magkakasama pa lang tayo. Ngayon ay nandito na ako sa Thailand at kayo naman ay nandyan. Ipag-pray ninyo na in June ay makabalik ako dyan para lagi tayo mag-fellowship, manalangin, at mag-aral ng salita ng Diyos. Kamusta na kayo? Sa oras na ito ay mananalangin tayo bago tayo magsimula ng ating pakikinig ng salita ng Diyos. Salamat sapagkat sa tuwing mapapakinggan natin ang salita ng Diyos, tayo ay lumalago sa ating relasyon sa Panginoon at tumitibay ang ating pananalig sa Kanya. At dahil dito, nakapagbibigay tayo ng karangalan sa Panginoon sapagkat ang sabi sa Hebrews chapter 11, verse 6, "For it is impossible to please God without faith." So, as we hear the word of God, faith is being imparted unto us. Therefore, we give glory, we please God because of our faith through hearing the word of God. Kaya salamat sapagkat sa tuwing madidinig natin ang salita ng Diyos, ay tumitibay ang ating pananampalataya. Ang sabi sa Romans chapter 1 verse 17, "For faith comes by hearing and hearing by the word of God." Rather, Romans chapter 10 verse 17, ang pananampalataya ay dumarating sa puso ng isang tao na nakikinig at nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya patuloy nating pakinggan ang salita ng Diyos upang ang ating pananalig, paniniwala, pananampalataya sa buhay na Diyos ay maging matibay, matatag, at maluwalhati natin ang Diyos sa ating mga buhay at tayo ay Kanyang mapagpala. Kaya ang pinakamahalaga sa mundong ito ay ang pananampalataya sapagkat ang pananampalataya ay nag-uugnay sa isang tao sa buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Tayo muna po ay manalangin. Amang Diyos, maraming salamat po sa buong maghapon na kami po ay iningatan ninyo, pinagkalooban ng buhay at mga pagpapala tulad ng hangin, tubig, pagkain, at muling kapiling namin ang aming mga mahal sa buhay sapagkat ikaw ang Diyos na aming Ama na nagpapala at nag-iingat sa bawat isa po sa amin. Sa oras na ito, hayaan mong minsan pa ay madinig namin ang iyong tinig sa pamamagitan po ng iyong mga salita na aming pagbubulay-bulayan. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid diyan sa Mountain Movers, ang mga anak po ninyo, abutin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay at anuman ang kanilang kahilingan o idinudulog sa inyo sa pananalangin, ay bigyan niyo po ng kasagutan. Salamat po Ama sa inyong kabutihan at katapatan sa aming lahat, sa pangalan ng Panginoong Yesus at sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo na sa amin ay nananahan ngayon at magpakailanman. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Amen and Amen! Praise God! Hallelujah! Glory be to God! Hallelujah! Hallelujah! So, ang sabi doon sa Romans chapter, basahin natin, Romans chapter 11, I think. Rather, Romans chapter 4. Beginning verse 17.
As it is written, I have made you a father of many nations. He is our Father in the sight of God, in whom we believe, the God who gives life to the dead and calls into being things that were not. Against all hope, Abraham in hope believed and so became the father of many nations. Just as it had been said to him, so shall your offspring be. Verse 19, without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead, since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. Verse 20 of Romans chapter 4. Yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God. Verse 21, being fully persuaded that God had power to do what He had promised. So ang ating pag-uusapan ngayon ay yung buhay ni Abraham. Magmula dito sa Romans chapter 4, beginning verse 17 until 21. So I'm going to share with you the 3 G's of Abraham. Tatlong G patungkol sa buhay ni Abraham. Number 1, Abraham uh, believed in the God who has the capacity to create great things out of nothing. Number 1, he believed in the God. So the first G is God in the life of Abraham. Bagamat si Abraham ay 100 taon na at imposible na siya ay magkaanak sapagkat siya ay matanda na at ang kanya namang asawa na si Sarah ay baog at walang kapasidad upang magdala ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Pero dahil siya ay nanampalataya sa buhay na Diyos, he believed in the God who has the capacity to create great things out of nothing. Nag-grant yung kanyang kahilingan. Nag-grant yung kanyang sinampalatayanan mula sa Diyos. So dito, makikita natin na imposible nang magkaanak si Abraham sapagkat siya ay matanda na at ang kanyang asawa naman na si Sarah ay baog, pero walang imposible sa Diyos na kanyang sinampalatayanan. Kung kaya nagkaroon siya ng sanggol at ito ay si Isaac. At makikita natin ang generosity ng Diyos sa pagsagot niya kay Abraham. Ang hinihingi lamang ni Abraham ay isang anak na lalaki na magmamana ng lahat ng kayamanan bilang pagpapala sa kanya ng buhay na Diyos. Pero ang ipinagkaloob sa kanya mula sa kanyang anak na si Isaac ay bansang Israel na pinagmulan ni Isaac. So, when God answers us, He answers us more than what we have expected and prayed for. Kung tayo ay magtitiwala sa ating Diyos na buhay, mananalangin, tatawag sa Kanya, higit pa ang Kanyang kayang ibigay. Kung tayo ay may katapatan na patuloy na nagtitiwala sa Kanya sa pamamagitan ng ating mga pananalangin. Ang sabi doon sa kanyang salita sa Romans 10:13, they that hope in the Lord will never be disappointed. They that trust in the Lord will never be disappointed. Sila na nagtitiwala sa Diyos ay hindi mapapahiya. Sila na naglalagak ng kanilang pagtitiwala sa Diyos ay hindi madidisappoint. Sapagkat ang Diyos ay Diyos na sumasagot ng mga pananalangin may pananampalataya. Kaya ang sabi sa verse 18, against all hope, Abraham in hope believed and so became the father of many nations. Wow! Kagaya ng sinabi ko kanina, isang anak lang ang kanyang hinihingi. But because of God's generosity,
God gave him son Isaac, and through Isaac, he became the father of many nations. Wow! Meron ba kayong mga kahilingan mula sa ating Diyos amang sumasalangit na may gawa ng langit at lupa? Patuloy kayong manampalataya at manalangin sa Kanya. Patuloy ninyong ilahad sa Kanya ang inyong mga kahilingan. Patuloy kayong lumapit sa Kanya ng may pagpapakumbaba at hinihingi sa pananalangin ang inyong mga kailangan. At kapag ang Diyos ay tumugon, higit pa ang sagot niya sa inyong hinihingi, kagaya ni Abraham. So believe God. Believe God. Believe God just like Abraham. He believed God as the source, as the creator, as the giver, as generous God who has the capacity to create great things out of nothing. God who has the miracle, who has the capacity to bring the dead back to life. Ang Diyos na walang imposible sa Kanya, pagkos ay may kapangyarihang bumuhay ng mga patay, katulad ni Lazarus. Kaya dito ay makikita natin na ang Diyos na ating sinasampalatayanan ay Diyos na buhay at gumagawa ng himala, kagaya ni Abraham. Against all hope, Abraham in hope believed and so became the father of many nations. Why against all hope? Wala siyang kapag-asang magkaroon ng anak sapagkat siya ay matanda na. Pangalawa, ang kanyang asawa na si Sarah ay baog at walang kapasidad na maglulan ng sanggol mula sa kanyang sinapupunan. But because he believed God, the God of impossibility, the God who has the capacity to create great things out of nothing, mula sa wala. Ang Diyos ay may kapangyarihang lumikha ng dakilang bagay. Mula sa walang buhay, ang Diyos ay may kapangyarihang gumawa ng dakilang bagay. Kaya una, pagtitiwala sa Diyos. Pagtitiwala sa Diyos. Bagamat hindi natin siya nakikita, pero ang Diyos ay kasama natin. At siya ang may gawa ng langit at lupa, lahat ng mga bituin sa Milky Way, mga planeta, galaxies, buwan, araw, at ang mundo. Lahat ng may buhay ay binigyan ng buhay na Diyos. Kaya, unang-una, believe God. Believe God. Believe God. Yun yung unang G. Believe God. Amen? Believe God. At ang sabi sa verse 19, without weakening in his faith, hindi siya nanghina sa kanyang pananampalataya sa Diyos. He faced the fact that his body was good as dead. Hinarap niya ang kanyang katawan na patay na. Patay na sa katotohanang matanda na at wala ng kapasidad na magkaanak pa. Uugod-ugod na siya, ang sabi sa Bible na Tagalog. Uugod-ugod na siya sa kanyang katandaan. And yet, without weakening in his faith, he faced the fact that his body was good as dead since he was about 100 years old and that Sarah's womb was also dead. He did not waver through unbelief regarding the promise of God. Yan, hindi siya nag-alinlangan patungkol sa pangako ng Diyos. Number 2, G, is God's promises. Everybody say God's
promises. Number 1 is God Himself. Believe God. Number 2 is God's promises. Believe God's promises in your life. Believe God and believe God's promises. Kaya ang sabi sa verse 20, He did not waver through unbelief regarding the promise of God. Wow, meron siyang pangako na pinanghahawakan sa kanyang buhay. At ito ang pangako ng Diyos na hindi niya kayang talikuran. Ang sabi nga doon sa 1 Corinthians 2:10, all the promises of God in Christ Jesus are yes and amen. Lahat ay yes, lahat ay amen, agree, yes, it shall come to pass, it will happen, it will manifest, it will come into reality. Kaya believe God and believe God's promises in your life. At ang inyong hinihiling sa Diyos ay may katuparan. Amen? At ang sabi sa verse 21, being fully persuaded that God had the power to do what He had promised. Yan. Totoong siya ay may confidence, may lakas, may pagtitiwala sa Diyos na ang Diyos ay may kapangyarihang tuparin kung ano ang kanyang ipinangako. Hindi magagawang talikuran ng Diyos ang kanyang pangako sapagkat siya at ang kanyang salita, ang kanyang pangako ay iisa. Kaya kapag tinalikuran ng Diyos ang kanyang pangako, tinatalikuran niya ang kanyang sarili. Kailanman ay hindi magagawa ng Diyos na talikuran niya ang kanyang sarili. Kung kaya't kapag tayo ay may pinanghahawakang pangako ng Diyos, nagtiwala tayo sa Kanya, hallelujah! Gagawa ng himala ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? Katulad ni Abraham. And then, number 3, G, sa verse 22, that is why it was credited to him as righteous. The words it was credited to him were written not for him alone. Verse 24, but also for us to whom God will credit righteousness, for us who believe in him who raised Jesus our Lord from the dead. The third G or the last G is He gave God the glory. He gave God the glory. After God gave the miracle upon Abraham and upon Abraham's wife, Sarah, Abraham gave the glory to God. Abraham gave the glory to God. Yun po yung pangatlong G. He gave God the glory. Ibinalik niya ang kaluwalhatian sa Diyos. Nagpasalamat siya. Hindi niya inangkin sa kanyang sarili ang himala na kanyang naranasan. Kung hindi ibinigay niya sa ikinauukulang, walang iba kung hindi ang Diyos na gumawa ng himala. Kung kaya tayo lahat, kapag sinagot ng Diyos ang ating mga pananalangin, ang ating mga kahilingan, huwag natin siyang kalilimutan at huwag nating isaisip man lang na ayon sa ating sariling lakas kung kaya tayo ay nakaranas ng himalang bagay. Kung kaya tayo ay nasa magandang kalagayan ng buhay. Kung kaya tayo ay nagkatrabaho. Kung kaya tayo ay malakas. Kung kaya tayo ay malusog at may buhay. Hindi sa ating sariling kakayanan. Hindi sa ating sariling abilidad. Hindi sa ating sariling diskarte. Hindi sa ating sariling lakas. Kung hindi sa Diyos at sa Diyos lamang. Kaya nung natanggap ni Abraham ang kanyang hinihiling na magkaroon siya ng anak, ibinigay niya sa Diyos ang pasasalamat.
Ibinigay niya sa Diyos ang kaluwalhatian. Ibinigay niya sa Diyos ang karangalan. Inamin niya sa kanyang sarili na sa kanyang buhay ay wala siyang magagawa kung wala ang Diyos sa kanilang mga buhay at hindi tinugon ang kanyang mga kahilingan. Kaya, number 1, believe God. Nasa sitwasyon ka ba na matindi ang iyong pangangailangan? Pangangailangan sa pamilya, sa personal mong buhay, pangangailangan ng katalinuhan sa iyong mga anak, pangangailangan sa pananalapi, panggastos araw-araw sa eskwela ng inyong mga anak, pagkain, pambayad sa bahay. Believe God as your provider. Believe God as your shepherd, and you shall not be in want. Believe God as your sustainer. Magtiwala ka, manampalataya ka sa buhay na Diyos na iyong Ama. Kagaya ni Abraham, sapagkat ang mga nananampalataya sa Diyos ay hindi ipahihiya ng Diyos. Number 2, believe God's promises. God's promises. Meron ka bang pinangahawakan sa iyong puso na pangako ng Diyos mula sa kanyang salita sa Biblia? Kung wala, maghanap ka ng mga pangako ng Diyos sa kanyang salita. Napakaraming nakasulat sa Biblia na pangako ng Diyos. Panghawakan mo yun sa iyong puso at lagi mo yung angkinin sa iyong buhay at sabihin mo sa harapan ng Diyos, O Diyos, aking Ama, ang pangako mo pong ito ay aking pinanghahawakan, that surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. I will not live in lack. Hindi ako mabubuhay, Ama, sa kawalan. Hindi ako mabubuhay, Ama, na nangangailangan. Hindi ako mabubuhay, Ama, sa kahirapan. Hindi ako mabubuhay, Ama, o aking Diyos, sa kawalan at kasalatan. Bagkus ako ay mabubuhay na may kasaganahan sapagkat ikaw ang aking pastol at ako ay hindi magkukulang. Yan po ay nakasulat doon sa awit 23 o Psalms chapter 23. Lagi nating angkinin sa ating mga anak, sa ating buhay, sa ating pamilya ang pangako ng Diyos. At ito ay sampalatayanan natin at sabihin natin sa Kanya. Magtiwala tayo sa Diyos. Believe God and believe God's promises. And last, as God answered your prayer, as God answered the promise that you are holding on in your heart, give Him the glory. Give Him the glory. Huwag niyo siyang kalilimutang pasalamatan. Huwag niyo siyang kalimutang parangalan. Huwag niyo siyang kalimutang bigyan ng oras upang dumalos sa kanyang gawain, upang makinig ng kanyang salita, upang manalangin na may pagpapasalamat, upang mabuhay na nagbibigay ng karangalan sa kanya. Ibalik natin sa Diyos ang kapurihan. Ibalik natin sa Diyos ang karangalan. Ibalik natin sa Diyos ang pagsamba na may pagpapasalamat. Salamat, O Diyos, sapagkat ang lahat na meron ako ay sa iyo. Salamat sa pag-iingat mo. Salamat sa pagsagot mo sa aking mga pananalangin. Salamat sa iyong kabutihan, kabaitan, pag-ibig sa aming lahat, at pag-iingat sa bawat sandali ng aming buhay. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Ama. Purihin ka, O Panginoong Yesus. Purihin ka, O Banal na Espiritu Santo ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong katapatan sa aming lahat. Amen? So as Abraham believed God, believed God's promises, and he gave God the glory, so we should also do this.
Because God is alive. God is the answering God. God is good all the time. And then believe God's promises. Maghanap tayo ng pangako ng Diyos sa Biblia. At yun ay itago natin sa ating puso at lagi nating ipaalala sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin. At kapag natanggap natin ang sagot, sigurado ang kasagutan, give God the glory. Pagsilbihan natin siya. Luwalhatiin natin ang kanyang pangalan. Dakilain natin siya at huwag natin siya kalilimutan. May mga nanalangin, nagkaroon ng trabaho, sinagot ng Diyos ang kanilang mga pananalangin nung nagkatrabaho, nakalimutan ang gawain ng Diyos. Nung nagkatrabaho, nakalimutan magpasalamat sa Diyos. Nung nagkatrabaho, wala nang oras sa gawain sa pakikinig ng salita ng Diyos. Huwag naman po ganon. Anytime, pwedeng bawiin sa atin ng Diyos kung anumang meron tayo na galing sa Kanya. Bagkos magmumultiply pa ang pagpapala ng Diyos sa ating buhay kung patuloy natin siyang sasambahin, pupurihin, pasasalamatan at sasabihin sa Kanya, Panginoon, salamat po sa iyong katapatan. Sa iyo ko ibinibigay ang lahat ng kaluwalhatian at karangalan. Patuloy po, O Diyos, na gamitin mo ako at patatagin mo ang aking pagtitiwala sa inyo, sapagkat alam ko na sagana ng aking sarili ay wala akong magagawa kung ikaw ay wala at malayo sa aking buhay. Kaya salamat po, Panginoon. Amen? Salamat po, O Diyos. Huwag tayong makakalimot sa Diyos. Maging ang ating buhay ay sa Kanya. Tayo manalangin, Amang Diyos na mapagmahal, salamat po muli sa inyong mga salita na aming napakinggan. Patuloy po, O Diyos, na patatagin niyo ang aming pagtitiwala sa inyo at kami ay lubos na maglagak ng buhay sa inyo, O aming Panginoong Yesus. Pagtiwalaan ka namin sa lahat ng area ng aming buhay, sa aming pamilya, sa lahat ng aming pangangailangan. At panghawakan namin ang iyong mga pangako at ang iyong sagot ay himala at parangalan ka namin at pasalamatan at hindi namin angkinin sa aming mga sarili ang kapurihan. Kung hindi, ibalik namin at ibigay namin sa iyo ng buong puso. Patuloy niyo pong ingatan ang aking mga kapatid diyan sa Mountain Movers. Yakapin mo po sila ng inyong pagmamahal at mamayani sa bawat isa ang pananampalataya nagbibigay ng karangalan at kapurihan sa inyong dakila at makapangyarihang pangalan. Ingatan niyo po ang aking mga kapatid. Ingatan niyo po ang bawat isa po sa kanila. Salamat po, O Diyos, sapagkat tinugon mo ang aming mga pananalangin ngayon at magpakailanman. Kaya po sa iyo namin ibinibigay ang karangalan, kaluwalhatian, kadakilaan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo. Ang lahat ng mga mountain movers na matagumpay ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Praise God. Hallelujah. Mag-offering kayo dyan, ha? Lahat. Magbibigay. Pati yung mga estudyante. Lahat tayo ay pinagpala ng Diyos at pinagpapala niya araw-araw. Kung kaya't may dahilan tayong magbigay sa kanyang gawain. Amen. Praise God, mountain movers. God bless you all. Huwag niyo kalilimutan yung Wednesday prayer meeting. At patuloy na magpuri at sumamba sa Kanya. Okay, bye-bye. God bless you all.